panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Ngayong araw po ng Webes, mga kasama, ngayon po ay 21 na po sa buwan po ng Mayo 2026. Kumusta mga kasama, mga karadyoman? Kami po ay umasa na nasa mayas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Malayo sa anumang karamdaman, samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong radyoman na sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato. Ating kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Isa pa tayo sa sugatan na sa nangyaring pamamaril kahapon na sa bahagi ng Barangay Ragisi, Sultan Kudarat sa isang 10-wheeler truck. Una sa lahat, headlines. Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar makakuha nakipagpulong sa mga matataas na opisyal ng MBHTE BARM kahapon. Una sa lahat, headlines. ProBar Director nakipagharap sa mga media kahapon. Iniulat ang mga update sa ProBar. Una sa lahat, headlines. Kamag-anak ng dalawang nasawi sa bahagi ng Buldon na nasawi sa operasyon ng PNP, sinabing hindi umano nanlaban ng kanila pong mga kamag-anak. Una sa lahat, headlines. Tatlong nomini ng Bangsamoro Federalist Party pinapadisqualify sa COMELEC dahil sa double membership. Una sa lahat, headlines. BFP hindi pa nila natanggap ang kopya ng di umano'y pagpa-disqualify sa kanilang tatlong mga party nominee. Una sa lahat, headlines. Baril at shabu na sabat naman sa isang wanted person sa Esperanza. Una sa lahat, headlines. 102 na mga matataas na kalibre ng armas isinuko naman sa Lanao Sur. Una sa lahat, headlines. 48 na mga loose firearms din isinuko sa South UP. Una sa lahat, headlines. Siyam na taong gulang na bata, nagpositibo umano sa HIV. Una sa lahat, headlines. Pagkasawi ng ginang na nanganak sa isang hospital sa Sultan Kudarat, ikinalungkot ni Minister Doc Jojo Sinulinding. Una sa lahat, headlines.
Sa balitang national, ICC umano'y ginagamit ng Marcos admin laban kay Duterte submission sa UNHCR. Unang-una sa lahat, headlines. Training aircraft ng Philippine Air Force bumagsak sa Benguet. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat airstrike ng Israel sa southern Lebanon, abay kumitil ng 19 katao. O radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa unang radyo ng balita. Good morning sa mga suki po natin sa DXMY sa 90.9, sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Good morning. Kailangan na parisan po yan ng pandesal, mainit na pandesal. Para nang sa ganun, may laman po yung ating tiyan. Good morning sa ating mga driver na sweet lover. Biyahing Awang Super, Village Super sa mga tricycle driver sa downtown area. Sa mga bus driver po natin, biyahing malalayo, Jensan, Davao, Cagayan, Zamboanga, Dipolog, Usamis. Siyempre pa sa ating mga farmers na masaya ngayon dahil sa mga pag-ulan natin pong nararanasan at maging sa ating mga mangingisda. Sa Pawas area, sa area po ng Ligwasan Mars, good morning po sa inyo. At dito rin po sa area po ng Iliana Bay. Mapita sa Kanalangan San sa Bagsakan area sa Mega Market sa mga tendero-tendera ng gulay. Kumusta po ang bentahan na sa mga sandaling ito? Malakas pa ba? O matumal? Sa Native Ground Coffee, harap po ng welcome. Good morning po sa inyo. Good morning kay Dato Uno Oto Di Maukom at kay Julieta Lantic Sibornia, kay Lihana Sakariakasan, sa Poblasyon Dalikan, kay Munina Harun Mantawil at kay Beth Suagabla, kay Dato Tuguto at kay June Kasan. Good morning kay Jeffrey Salvador sa Awang Tenorio sa Dato din Sinswat. Good morning kay Dato Muid Sandigan. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Malungkot na balita dahil meron po nangyaring pamamaril sa mga pahinanti at driver ng isang 10-wheeler truck habang dumadaan dyan sa bagay ng Barangay Ragisi. Sako po ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte kahapon. Kung saan ang pahinanti ay binawian po ng buhay habang ang driver naman ay sugatan at naisugod sa isang pagamutan dito sa Sultan Kudarat. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng kapulisan. Inaalam kung anong motibo sa naturang pamamaril. Ang tabayanan yung karagdagang detalye sa naturang insidente sa report ni Radyoman Maestro Rahiban Sao. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, naglabas ng payag si Saida Kasan Arimao, anak ni former barangay chairman na isa sa mga nasawi sa di umano'y operasyon ng CID at ng militar sa bagay ng barangay Pers sa bayan po ng Buldon sa Maguindanao del Norte, kung saan iginit itong hindi umano ng laban ang kanyang ama at 13 anyos na kapatid na nasawi sa naturang operasyon. Ayon sa kanyang salaysay, kinilala ng ang minor de edad na si Saidamin na Mahid alias Bibitok na anya ay malinaw na walang kakayahang humawak ng armas at magpaputok ng baril dahil sa murang edad na nito. Iginit pa niyang may birth certificate umano ito na 13 anyos pa lamang ito. Dagdag pa ni Saidana na bigla na lamang umanong pinaputukan ng mga operatiba ang kanilang ama at ang bata nang hindi dumaan sa tamang proseso. Dahil dito, nanawagan ng pamilya ng masusyang investigasyon upang mabigyang linaw ang pangyayari sa naturang madugong operasyon. Unang radyo, unang balita.
Alas 5:10 na po ng umaga ating oras mga kasama. Ano bang araw, lalabas na po ang warrant of arrest laban sa mga sospek na nanampang sa mga polis sa bahagi ng Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Ito ang sinabi kahapon sa press conference na ipinatawag po ng PROVAR Director na sa katauhan ni Police Regional Director Brigadier General Christopher Abisya. Ito manong pinakahuling update sa mga suspect na nasa likod ng pananambang sa 5 mga pulis. At pagkasugat ng iba pa, ayon pa kay Brigadier General Abesya. Unang radyo, unang balita. Kausap kami na mga prosecutor. And sila po yung tumulong sa akin para sa pagpapay ng kaso. Ang alam po namin, anytime from anytime this moment, this week, or before the end of May, lalabas na po yung warrant of arrest. Pertaining po dun sa ambush incident na nangyari, victimizing our fight of our comrades from the PLC. Alam po namin hindi makatagal, lalabas na po yung warrant of arrest. Unang radyo, unang balita. Kahapon nagipagpulong din po ang PROVAR Director sa mga mamamayan at nagbigay po ng update sa kasalukuyang estado ng peace and order dito sa bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamakailan naging abala ang mga pulis dito sa bahagi po ng PROVAR sa pag-secure dito sa Bangsamoro Government Center matapos ang sinagawang emergency rally noong nakalipas po na araw po ng Lunes. Ayon pa kay General Abesya, naging matagumpay ang pagbabantay ng kanyang mga tauhan at walang naitalang mga di kanais-nais. Mahalaga hindi lamang bilang isang pagtipon, kundi bilang pagpapatibay ng magandang samahan sa pagitan ng PROVAR at ng media community. Huwag po natin ituring tayo ng mga kaibigan lang. Ang turingan po namin sa PROVAR na kami ay isang pamilya. So, simula po sa araw na ito, sana ang PNP at yung ating mga kaibigan sa media ay isang pamilya po tayo. The Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region recognize the important role of the media in keeping the public informed. Through responsible and timely reporting, communities become more aware and engaged in matters that affect peace, security, and public welfare. Sa panig naman po ng Philippine National Police, nananatili kaming tapat sa aming mandato na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan, protektahan ang buhay at ari-arian at palakasin ang tiwala ng mamamayan sa ating hanay. While our responsibilities may differ, we share one common purpose: to serve the people. As law enforcers, we work to maintain peace and security. As members of the media, you help promote truth and public awareness. Through cooperation and open communication, mas mapapalapit natin ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dito sa batang nalunod sa bahagi po ng Libungan sa North Cotabato, natagpuan po yung kanyang katawan. At ito po ay sa bahagi na po ng Kadayagan Special Geographic Area na wala na pong buhay. Unang napaulat na nalunod ang naturang bata sa Libungan River matapos na maligo at natagpuan na sa Central Liabas sa bahagi ng Kadayangan Special Geographic Area kahapon. Kinumpirma ni Mayor Apple Kwan na ang batang nakita ay isang residente nila sa naturang lugar na napaulat na nalunod. Kaagad namang nagsagwa ng retrieval
ang mga otoridad at mga volunteer matapos mapaulat ang naturang insidente. Nagpaabot na rin ng paunang tulong at pasasalamat si Mayor Juan na salamat sa lahat ng tumulong sa paghahanap sa naturang bata hanggang sa ito'y makita. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita sa Lanao del Sur, napakaraming baril lang ay sunuko po sa ating mga otoridad, umabot sa 102 na malalakas at kalibre ng armas ang voluntaryong isunuko sa mga otoridad sa Tamparan, Lumba, Bayayabaw, Mulundo at Taraca sa isinagawang joint ceremonial turnover ng Small Arms and Light Weapons o SALW. Kinungunahan ni Mel Semen Sarmiento ang naturang aktibidad ng UPAPRO kung saan muli niyang hinikayat ang pagkakaisa at pagtutulungan upang tuluyang wakasan ang internal armed conflict dito sa Bangsamoro Region. Ayon pa kay Secretary Sarmiento, mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan, seguridad at komunidad, security sector at ng komunidad upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan dito sa Mindanao. Ang SALW program ay bahagi ng Annex on Normalization sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na layong mabawasan ang paglaganap ng illegal na armas at mapalakas ang peace building efforts dito sa riyon. Nakiisa sa implementation ng programa ang pamalang palalawigan ng Lanao Sur, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, pinulong kahapon ni Barma Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar makakuha ang mga matataas na opisyal ng MBHTE. Kabilang dito sina Director General for Higher Education Marjuni Madi, ang DJ for Technical Skills Development TESD na si Director Ruby Andong, DG for Madaris Education Propa Tahir Naig. At itong Basic Education na si Sir Ginoong Johnny Balawag, si Sir Yusuf Tong Amino ng Bureau of Sports at si Al Canas Angkula ng Bureau of SPED, si Ma'am Judith Caubalejo ng Bureau of Indigenous Peoples at iba pa mga kawani ng MBHTE. Sa naturang pulong ay kanilang tinalakay ang mahalagang usapin upang matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na serbisyo sa edukasyon dito sa Bangsamoro. Kabilang ang operational concern na OTK ng mga bagong kawani, implementation ng bagong grading system at pagproseso ng permits ng mga pribadong paaralan. At tuloy umanong maglilingkod para sa kapakanan ng mga Bangsamoro ng mga mag-aaral tungo sa isang matatag na Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Dex mo ay ganap ng 5:17 na po ng umaga. Tatak RMN. At ano po nga ito ngayon mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita at yung unang dakwan. Si radyoman na maestro dito sa karagdagang detalye sa pamamaril sa isang 10-wheeler truck diyan sa bagay ng Ragisi, isa patay sa sugatan. Sa detalye si radyoman maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Sugatan ang isang driver habang dead on arrival naman sa pagmutan ng pahinante nito matapos sa pagbarili ng hindi nakilalang mga salarin sa barangay Ragisi sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte kahapon. Kinilala ang sugatang biktima na si Muhammad Masulot Samama, 34 years old, residente ng Doña Blanco Supermarket sa Cotabato City. Habang hindi pa nakilala ang isa pang lalaking nasawi sa insidente na sinasabing pahinante ng naturang truck. Batay sa paunang investigasyon ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, sakay umano ang mga biktima ng isang asul na Isuzu wing van na may plakang CBN 4728 ng pagbabarili ng mga suspek gamit umano ang maikling baril dakong 1:05 ng hapon kahapon. Agad naman isinugod ang mga biktima sa Cotabato Sanitarium and General Hospital matapos magtamo ito ng mga tama ng bala sa ulo, ngunit idideklarang dead on arrival ang isa sa kanila. Tumakas naman ang mga suspek sakay ng isang motosiklo matapos ang pamamaril.
Habang ang PNP Sultan Kudarat ay agad din nagkasa ng hotballs operation. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng PNP kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod na naturang pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Maestro. Samantala, Profar, malaking hamon sa kanila ang pagtugis dito kay Senador Bato de la Rosa na may warrant of arrest sa ICC. Sa detalye sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto. Isang malaking hamon sa Police Regional Office Bangsamoro Tanamos Regional Propar sa liderato ni Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abencia para isilbi ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa matapos isa publiko ng International Criminal Court o ICC na wanted ang dating PNP Chief General. Ito ang naging payag ni RD Abencia sa sinagawang Propar Press Corps meet and greet na isinagawa sa Campo Brigadier General sa Lipada kay Pedatun sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon sa hepe, bukod kay Senator de la Rosa, may kopya na rin ng Probar sa listahan ng mga taong wanted na sangkot sa flood control scandal. Binigyan din ng general na kung ano ang kautosang ibinababa ng higher headquarters sa regional office at iba pang unit ng PNP para damputin ang mga individual na may kaso ay kanilang ipinatutupad. Sa ngayon, hindi isinasantabi ng Probar ang pagbabantay sa Farm Region na posible umano ng pagtataguan ni General Bato. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Natwibe, sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. DXMY Tatak RMN Report. Nagtipon ang mga operator mula sa iba't ibang transport cooperative sa Cotabato City at Maguindanao sa Kaalalay Biyahe Awarding of Pantawid Pasada Program na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB nitong May 19. Bilang bahagi ng inisyatiba, muling pinagtibay ni Member of the Parliament Attorney Shah Elijah Dumama Alba ang kanyang malasakit para sa kapakanan ng mga manggagawa sa transportasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang tulong sa 101 benepisyaryo mula sa pondo ng kanyang opisina na magbibigay daan upang sila ay makalahok sa Pantawid Pasada Program. Ang inisyatibang ito ay sumusuporta sa target ng BLTFRB na maipamahagi ang tulong sa 2,500 benepisyaryo sa buong Bangsamoro Region na lalo pang nagpapalawak sa saklaw ng fuel subsidy assistance ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, binigyang diin ni MP Alba ang kanyang tunay na malasakit sa transport operators na patuloy na nahaharap sa bigat ng tumataas na presyo ng gasolina at dumaraming gastusin sa operasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyoman Daisy, sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, ha? Kay Father Elmar Cortal sa bagay ng Nor-OP, kumusta Fads? At kay Managasa from Saudi, kay RJ Lumiles, good morning sa Balabagan, sa Lanao Sur. At kay Sarmiento Abdul sa bagay ng Punol sa Pikit. Kay Wahabi Muhammad from Dados Alamada sa North Cotabato at kay Sebaleo Salvador sa kilometer 13 sa Paninggusan. Kay Mona Mangindra, good morning. Shoutout sa aking sa mga taga-poblasyon na 7 sa Cotabato City na nakikinig this morning. Kay Sultan Kudarat Administrator Sultan Banjo Mampun Alhaj, good morning. Kasamang nakikinig ang kanyang may bahay na si Bay Monilin dyan sa bahagi po ng Sultan Kudarat. Kay RR Linas, good morning. At kay Datumid Sandigan sa Desawaw. Sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Kay Marvin Leon, good morning. At kay Sal, pa-shoutout daw sa Team Baklas at sa mga BOP referee sa Cotabato City. Maraming salamat DXMY at kay Merlukman sa Buluan at kay Simbay Adam sa Almonte Extension sa Cotabato City, kay Adam Salilagya ng SPDA, kay Jainuddin Hailon. Good morning daw sa lahat ng mga nakikinig, kay Merlin Sanchez Jeronimo at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde. Oras, ganap ng 5:24 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Masilman Strong Coffee.
para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, Tatak Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah and congratulations to the 84 passers of the Bangsamoro Science High School competitive examinations held last April 11, 2026. You may check our Facebook page to see the complete list of passers. All successful qualifiers must contact our registrar or visit the Bangsamoro Science High School office to confirm their slots. Once again, congratulations and welcome to Bangsamoro Science High School.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bangong makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Sayos po niyong oras sa DXMY sa Pilipinas. Ganap ng alas 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy po sa paghatid ng mga balitang nakalap ng inyong pong Radyo Man sa nakalipas na 24 oras. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa Team Talipapa. Sa RH9 kay Sarge Wanda at kay Kuya Rigor, kay Ate Jane, Kuya Jun Amis, kay Mama Bing Sidon, good morning po sa inyo. At kay Kuya Dats Aragasi, sabi niya, good morning Sir Mark. Pabati naman kay Kap Datukaka at kay Kagawad Micah Gyaman. Salamat DXMY. Kay Ma'am Elvira Alindao Kalob, dyan sa bagay ng Baguer sa Libungan. Good morning sa mga taga Baguer, dyan sa Pilrak, Himarayag, saan pa ba? Yan sa papunta po ng Redibon. Kay LJ Landao, good morning. At kay Beth Alsa, good morning Ma'am Beth. Diyan sa bagay po ng sa Linik, sa area po ng Datu din na Sinswat. Sabi niya, good morning bansang magulo. Ganun talaga Ma'am Beth. Buhay kasi ang demokrasya, magulo sa Senado, magulo din po dito sa may mga attention pa rin o may mga mainit din po ang balita dito sa BARM. Baga katulad din dyan sa Kamaynilaan. May mga issue, may mga balitang politics dyan sa Senado. Araw-araw na yan na Ma'am Beth. Hindi na mawala yung mga bangayan dyan sa Senado habang tuloy-tuloy yung impeachment trial kay BP Sara hanggat ang makasara o itong mga Sara Black ang mayorya sa Senado, hindi yan titigil. Itong minority sa ngayon na dating majority na makuha muli yung kanila pong hinahangad na pamunuan ang Senado, ang Senate President. Araw-araw may mga balibalita, may mga haka-haka ng rigudon o muling balasahan dyan sa Senate Presidency. Kasi malaking bagay kung ikaw yung Senate President at nasa oposisyon, wala sa administrasyon, hindi titigil yan. Lahat gagawin. Lahat ng kaso, lahat ng pwedeng i-file na kaso para mabawasan yung mga senador na present sa naturang sesyon. Nag-adjourn kahapon, balik sila sa Monday. So Monday, mag-adjourn na rin sila dahil sa preparasyon para po dito sa SONA ng Pangulo sa July. Ating abangan yan kung bago ang SONA ng Pangulo, meron bang magbagong Senate President? Meron bang mga balasahan muli sa Senado? Dahil manipis 12-11 yung botohan. Nawala na kasi si Senador Bato de la Rosa. Dati 13-11.
na ngayon na 12 na lang. So isa lang tatawid sa kabila, sila naman ang majority. Kumbaga ligawan, maliban sa ligawan kakasuhan pa yung isang senador nanganganib na kakasuhan ng plunder. So kung ito po ay tuloy-tuloy, magiging 22 na lang, 11-11. Good morning kay Sir Dato Tinga Latipa, nakikinig sa atin kasama ang kanyang misis na si Bay Saada Mastura na Tumanong Latip. Good morning sir. Diyan sa Purok Lunay sa Poblasyon 1 at kay Johor Ali Suna, kay Bayo Makolso Mitimbang Waya, kay Dato Tung Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran dito sa Cotabato City. Tuloy sa paghatid ng mga balita mga kasama ito sa Ping Politics. Naghain po ng petisyon para i-disqualify itong tatlong mga nominee ng Bangsamoro Federalist Party, itong si Haron Suraik Budsal. Dahil nga po daw dito sa double membership itong sina MP Swipe Oranon alias Commander Gordon Saipula, at itong si 114 Base Command Commander Dan Nasnawi, at itong si 105 Base Command Muhyiddin Usman bilang mga nominado ng Bangsamoro Federalist Party. Ayon sa petisyon, lumabag umano ang tatlo sa mga probisyon ng Bangsamoro Electoral Code kaugnay ng double membership at turncoatism dahil nanatili pa rin umano silang mga opisyal at miyembro ng UBGP habang nag-aay ng nominasyon na sa ibang partido. Iginit ng petitioner na walang opisyal na nakasulat na resignation ang mga respondents mula sa UBGP bago sila nagsumiti ng kanilang certificate of acceptance and nomination with affidavit of non-affinity noong nakalipas na Abril 7, 2026. Batay sa petisyon ni Oranon ay dating nominado ng UBGP noong 2025 election habang sina Asnawi at Usman ay umano'y aktibong opisyal pa rin daw ng partido sa panahon ng kanilang nominasyon na sa BFP. Hiniling ngayon ng petitioner sa COMELEC na ideklarang diskwalifikado ang tatlong nominees dahil umano sa paglabag sa mga alituntunin laban sa double membership sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Code at COMELEC Resolution Number 11293. Unang radyo, unang balita. Samantala, sinabi naman ni Bangsamoro Federalist Party spokesperson MP Atty. Nagay Basinnarimbo na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon ng isang individual sa kanilang tatlong mga nominado. Iginit ni Atty. Sinnarimbo na walang paglabag sa Bangsamoro Electoral Code. Sina Swipe Oranon, Dan Nasnawi at si Muhyiddin Usman kaugnay sa petisyong inihain laban sa kanila sa COMELEC. Unang radyo, unang balita. Ay hindi pa namin nare-receive yung petition, but apparently ang petitioner ay mas interested na ilabas sa media kaysa i-file sa Commission on Elections. So, hindi namin alam kung file dito at nagbayad sila ng docket fee. Pero from what appears to be a propaganda, we will respond to this petition sa public kasi pinablik naman nila eh. So una ho, yung petition, ang sinasabi niya ay dapat ma-disqualify yung at least tatlong party nominees ng Bangsamoro Federalist Party. Essentially, si Commander Gordon, si Commander Dan Nasnawi, at saka si Ustads Muhyiddin, mga base commanders, yung dalawa ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, at saka front commander si Commander Gordon. Ang allegation ho ay at inattach nila yung yung Certificate of Acceptance of Nomination na dated October 2024, intended for the 2025 na elections. At ang sinasabi nila ay nagsinungaling under oath si Commander Gordon at saka si Dan Nasnawi at saka si Ustads Muhyiddin dahil nag-declare sila na hindi sila member ng ibang political party. At that time na final yung nila this year, I think April 7, 2026. Yun ang allegation. So dalawa ho ang kailangan
tandaan natin. Ang una ay yung turncoatism ay technically nangyayari pagka meron ng registered na political party and then nagpalit ka ng political party mo during your term as an elected member of the parliament. Hindi ho mag-a-apply yun, yung turncoatism, dahil hindi pa naman elected itong mga members ng parliament. Halimbawa sila Gordon, si Dan Astawi, hindi sila covered technically nung turncoatism dahil under the... Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama ay kinalungkot ni Health Minister Dr. Cadela Jojo Sinulinding ang nangyaring insidente sa isang nanay na binawian po ng buhay habang ito po ay nanganganak sa isang pagamutan dito sa bayan po ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Anya, nakarating sa kanyang kaalaman ang naturang insidente at patuloy na pinapaimbestigahan ang naturang pangyayari. Bagamat ang naturang hospital ay hindi po sakop ng Ministry of Health dahil ito po ay nasa Region 12, ganun pa rin ay kanya pong pinaimbestigahan ang naturang pangyayari lalo na sa naturang mga doktor at nurse na nag-asikaso. Unang radyo, unang balita. Nalaman ko po yung balita 3 days ago, nung weekend. And immediately I forwarded the post kay Dr. Pangato. He is the chief of hospital, actually medical center chief. And although the hospital is located inside the Bangsamoro Autonomous Region, out of courtesy and horizontal na partnership sa kanila, minabuti ko na ipaalam sa kanya, and immediately he took necessary steps to investigate para malaman kung ano ang katotohanan, because what we heard is the side of the patient being relayed by, I think, brother yata niya. Watcher? Ito po ay isa sa nakakalungkot na pangyayari na kung saan hindi na mamatay ang isang tao. Pero kung sakasakaling dumating ang panahon na ito, may mga paraan pa na maiwasan. At alam po natin na ang isang nanay na nanganganak, ang kalahating paa niya ay nasa libing. Ganun po kaselan at kadelikado ang panganganak. And this actually merits yung tinatawag nating thorough, impartial, and comprehensive inquiry. Sa side po ng Bangsamoro Parliament, hindi namin tinalakay itong particular case kasi marami na pong kaso na related po sa maternal deaths na may kinalaman di umano ang kapabayaan ng ating health workers. Kaya nga po, may isang bill na nagkaroon na po ng reading last Monday, at ito po is to protect the mothers and children, especially dito sa atin sa Bangsamoro region. At unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, nanawagan ng iba't ibang stakeholders sa Maguindanao del Sur para sa mas madaling maabot at mas inklusibong serbisyong panlipunan sa isinagawang pampublikong pagdinig ng Committee on Social Services and Development ng PARM ng Bangsamoro Parliament hinggil sa mga panukalang hakbang na magbibigay benepisyo sa mga senior citizen, person with disabilities, mga batang may autism spectrum disorder at mga mag-asawang nangangailangan ng marriage counseling sa riyon ng PARM. Ang pampublikong pagdinig ay pinangunahan ni MP Abdul Basita Benito, Vice Chairman ng Committee on Social Services and Development. Hinimok na mga kalahok ang pamalaan na gawing mas simple ang mga proseso sa pagpapalabas ng benepisyo para sa mga senior citizen, partikular sa panahon ng payout at alisin ang mga requisitos na maaring magdulot ng pagkaantala at abala sa mga benepisaryo. Binigyan din nila ang kahalagahan ng pantay na access sa mga serbisyo ng pamalaan para sa mga senior citizen at person with disabilities sa pamamagitan ng mas maagap at inklusibong mga programa
na panlipunang proteksyon. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Isayos po yung oras natin ganap ng 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Morning kay Bishop Ernie Moral na nakikinig po sa atin, nanonood sa bahagi po ng Episcopal Diocese of Southern Philippines dito sa Cotabato City. Good morning, Bishop. Kumusta ka po? Kay Father Francis June Imperial. Good morning, Fads. Ating balikan yung ating mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin na si Radyoman si Radyoman Dato Jul sa kanyang report, mga kasama. Galing po ito sa teacher na binigyan po ng pinagpapaliwanag ng bago sa kanyang pagdalo sa pagtitipon nung Lunes dito sa bahagi ng harap ng BGC. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Natanggap na ni Maguindanao del Norte Schools Division Assistant Superintendent Sara Bansil ang notice to explain na ipinadala ng Bangsamoro Attorney General's Office o BAGO matapos itong dumalo at makilahok sa peace rally sa Cotabato City habang nasa office hours. Ayon sa BAGO, kailangan itong linawin kung naapektuhan ba ng naturang aktibidad ang kanyang tungkulin sa serbisyo bilang tumatayong Schools Division Head habang nasa malayong lugar si Dr. Nori Mamalinta na siyang SDO na naturang lalawigan. Dito ay agad na kumilos si Attorney Asgar Mandal, legal counsel nito, at naghain na ng opisyal na sagot sa kinaukulang tanggapan kung saan git ng kampo ng opisyal na kinikilala nila ang mandato ng investigating body, ngunit iginit ng mga paratang ay hindi dapat ituring na sapat na ebidensya ng anumang paglabag. Nanawagan din ng depensa na pairalin ang patas na proseso at iwasan ang mahagang paghusga habang isinasailalim pa sa administrative review ang naturang kaso. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Balikan natin sa Radyoman .webs sa nagawang meet na RD kahapon ng ProBar kasama mga mamamahayag sa detalye sa Radyoman.webs abang DXMY. Tatak RMN Report. Humanap si ProBar Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abencia sa mga media na nakabase sa mainland province para sa isang meet and greet na isinagawa kahapon sa Multipurpose Center sa Camp Brigadier General sa Lipada Cape Datun sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay RD Abencia, layunin nito na mapalakas ang ugnayan ng mamamahayag sa alagad ng batas upang maiparating ang tamang impormasyon o makatotohanan ng kaganapan sa komunidad. Sana po ay makapaghatid tayo sa ating relationship ng responsable, tama, and timely na pahayag o balita para po sa ating community, para sa ating mga kababayan. Wala po tayong tatago. Lahat po ng sabi ko nga responsable, timely, at tamang report o balita, pagtulong-tulungan po natin na maipahayag ating mga komunidad para alam po nila na may ginagawa tayo. Samantala sa pulong palitan, handang-handa na rin ang ProBar para sa nalalapit na kauna-unang BARM parliamentary election sa darating na September 14, 2026. We are preparing for that, especially the coming elections. Alam naman natin na magkakameron niya ng not only here in BARM, but throughout the Philippines naman pag may election, alam naman natin na may mga incident yung mangyayari. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Madebs, abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sa Puran.web, sa balitang yan, samantala balikan natin sa Radyoman Maestro. MOA ng Medical Outreach Program nilagdaan ni MP Butch Malang at ng isang hospital sa Libungan. Itong Dr. Pisante Hospital. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. MY. Tatak RMN Report. Matagumpay na naisagawa ng tanggapan ni BTA Member Parliament Butch Malang sa pamamagitan ng Team Malangkas na pinangunahan ni Chief Program Officer Norhan Uka ang paglagda sa MOA para sa Medical Outreach Program sa ilalim ng 2026 Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone. Dr. Ramon Pisante Clinic and Hospital. Dumalo sa naturang aktibidad sina Medical Director Dr. Ramon Pisante at Indatuan Northern Kabuntalan Barangay Chairwoman Honorable Aga Padangalan. Ayon kay MP Malang,
Layunin ng programa ay upang mapalawag pa ang akses sa mga Bangsamoro nga constituents sa dekalidad na serbisyo nga pangkalusugan bilang bahagi ng advokasyang serbisyo para sa Bangsamoro. Mas mapadali rin umano ang pag-abot sa serbisyong medikal sa mga benepisyaryo mula sa mga karatig munisipalidad, kabilang na ang Special Geographic Area at Maguindanao del Norte. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Banso Tatak, Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala balikan natin si Radyoman Daisy sa kanyang report. DXMY Tatak RMN Report. Inanunsyo nitong Martes ng Cotabato Light and Power Company na bumaba ang kabuuang residential electricity rate nito ng 0.0347 pesos kada kilowatt hour ngayong Mayo, mula 9.709 pesos kada kilowatt hour noong nakaraang buwan, tungo sa 7.6748 pesos kada kilowatt hour. Ayon sa tagapagsalita ng Cotabato Light na si Doreen Almirante, ipatutupad ang bagong singil sa kuryente sa mga billing na matatanggap mula May 18, 2026 hanggang June 17, 2026. Anya, ang pagbaba ng singil ay dulot ng pagbawas sa transmission rate na ipinapataw ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Muling binigyang diin ng Cotabato Light na pabago-bago ang presyo sa merkado, kaya't inaasahan ang buwanang pagbabago sa singil sa kuryente, ayon pa kay Almirante. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umuurong sa pagtulong. Alas 2 Swartres lumabas 967. Alas 5 naman 307. 9 p.m. 899, samantalang 4-digit naman alas 9 kagabi lumabas 7308. Ang tumoy 308 sa milyones na papremyo. 645 na sa 18.5 million ng jackpot prize. Winning combination natin 16, 45, 11, 32, 23, 37. Sa mas malaking papremyo 655, nasa 115 million plus. Ang jackpot prize, winning combination, ito na, 41, 08, 45, 27, 09, 10. Congrats kung kayo po'y nakakuha ng winning combination na yan, kayo po'y uuwi ng 115 million pesos. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, kay Katba President Ted Sapto. Good morning Pres, at kay Ronnie Gamit, kay Jimmy Quijano Rimando, sa masipag na barangay council sa suporta na ikabubuti ng ating barangay. Saang barangay ito, sir? Saan ito na bibilong? Balikan natin sa Radyoman Daisy update sa mga Marites. Balitang Showbiz. Tawa lang umano ang naging reaksyon ng negosyanteng si Vincent Ko sa balitang umaasa siya ng one more chance sa fiancé na si Bea Alonzo. Malutong na ha lamang umano ang isinagot ni Vincent nang mausisa ng showbiz reporters tungkol sa isyong nais umano niyang ma-win back ang aktres. Matatanda ang unang iniulat na hindi na umano matutuloy ang engrandeng kasal sa Spain ng bilyonaryo o BH at ng Filipina Euro Beauty o FEB matapos nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. Bukod sa prenup, isa rin umano sa naging issue ng planong pagtira ng mag-asawa kasama ang pamilya ni BH sa isang eksklusibong village sa Makati na hindi umano gusto ni FEB. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag sina Bea at Vincent kaugnay ng status ng kanilang relasyon at umano'y naudlot nilang kasal. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Jezabel Sulaiman. Sa bahagi po ng RH Stan, kay Elmer Bong Angeles, good morning Cotabateños. Kay Rael Cordero, Jerry Dimano, and Trojer DJ, kay Berhel Pascual, King Quintog,
Jo Marie Abrera at kay Vice Mayor Joer Madag, kay Mayna Masukat Akan, good morning. Sa bahagi po ng Tagig, kay Wayda Akan na Mamalapat, good morning. Sa bahagi po ng Kadayagan Special Geographic Area. Diyan sa Purok Duhat, sa bahagi ng Mother Barangay Bagwa, good morning kay Eduardo Swan. Diyan din po sa family Gyapal, Cayena. Good morning po sa inyo. Kay Mambay Mems Balaw, good morning sa bahagi ng RH11. Bueno, dito po tayo magpapaalam ngayong araw po ng Webes. Susunod na si Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chiptik Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Laswan. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Good morning!